Magandang umaga sa lahat at welcome sa ating pagpupulong ngayong umaga. Para pasimulan ang ating pagpupulong, kung angkop sa inyong kalagayan, tayo ay umawit ng papuri para kay Jehovah, awit 111. So kung angkop sa inyong kalagayan, tayo po ay tumayo. Awit 111, mga dahilan ng ating kagalakan. Hango sa Mateo 5:12. Muli, awit 111. Minsan ba ay natanong natin sa sarili natin, saan kaya ako makita ng totoong kagalakan, yung nagtatagal? Pakisuyong ibigay natin ang ating di nababahaging atensyon sa ating inanyayahang tagapagsalita, si Brother Manny Garfin, mula sa Cavite Bible Educational Center. Ang kanyang paksa, paano ka magkakaroon ng tunay na kagalakan? Pakisuyo po, Brother Garfin. Doon sa ikalawang Timoteo 3:1, 2 Timothy 3:1, ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa panahong kinabubuhayan natin? Itong panahong kinabubuhayan natin. Ang sinasabi doon na ito'y mga huling araw, mahirap at mapanganib. Nakitang-kita natin ang mga ebidensya, hindi ba? Digmaan, krimen, kalamidad, epidemya, pagbagsak ng ekonomiya, at napakarami pang ibang nakasisira ng loob na maaaring pagmulan o maging dahilan ng pagkawalan ng kagalakan. Kaya kung ang tanong ay, pwede pa bang maging masaya sa ganitong kalagayan? Well, kung mga saksi ni Jehovah ang tatanungin, ang sagot nila dyan ay oo. Pero kahit hindi mga saksi, lalo na mga Pilipino, sabi masayahin ng mga Pilipino, laging sabi nila, oo naman. Pero iba-iba ang pinagmumulan ng kagalakan para sa iba. Halimbawa, tingnan nga natin itong picture natin. Yan, nakikita niyo yung nasa larawan. Kayamanan, kagandahan,
material na mga bagay, mga paglilibang na marami dyan hindi naman masama sa gana sarili, pwedeng pagmulan ng kaligayahan yan, hindi ba? Pero kung yan lang ang basihan ng kagalakan, yan lang ang basihan ng kaligayahan, ano naman ang komento ng Bible tungkol sa ganyang uri ng kaligayahan? Tingnan natin sinasabi ng Kawikaan 14:13. Kawikaan 14:13. Kung yan lang ang pagmumulan ng kagalakan, ito yung sabi, kahit tumatawa ang isa, maaaring may kirot sa puso niya. Ang pagsasaya ay pwedeng mauwi sa pamimighati. So anong klaseng kaligayahan ang pinahihiwatig dito kung yun lang na nakita natin sa picture ang dahilan ng kagalakan? Hindi tunay. Pansamantalang kaligayahan. Sabi nga, tumatawa, pero ang totoo, mayroong mabigat na dinadala. Imagine natin yung isang lalaki na baka ang bigat-bigat ng kanyang dinadala, talagang down na down siya. Mamaya ay kumuha ng alak, nagsasyat siya. Habang napaparami yung kanyang shot, ay maya-maya ngumingiti na. Sumasaya na, umaawit-awit na, baka sumasayaw-sayaw pa, masaya. Pero pag lipas ng alak, tama ng alak, nandun uli. So hindi talaga tunay. Tapos ano sabi dito? Maaari pa ngang mauwi daw sa pamimighati yung pagsasaya. Sa paanong paraan? O baka habang nakainom siya, nakapagsalita siya ng masama laban sa iba. Nakasakit siya ng damdamin. O baka nakasakit pa siya physically. Nakasira ng gamit dahil lasing eh. O baka yung ininom niyang alak ay inutang pa, ay di lalo bumigat yung sitwasyon. Pero ang point natin, pansamantala, hindi tunay na kaligayahan. Hindi kagalakan. Pero ano nga ba ang kagalakan? Kasi nang pag-uusapan natin. Well, ang kagalakan, ganito ang definition na ibinigay ng ating mga publications. Ang kagalakan ay isang masidhing damdamin na nasa puso. Hindi lang dito sa mukha. Hindi mukha, masaya yung mukha, pero nandun din niya sa puso. Tapos, ang sabi ng publication natin, tinutukoy ito bilang emosyong idinudulot ng pag-asam o pagtatamo ng isang mabuting bagay. Kagalakan yun, yung basic. Pero mayroong dalawang uri ng kagalakan. Merong hindi tunay, merong tunay. Pero kagalakan din yung hindi tunay. Halimbawa, imagine niyo yung isang tumaya sa loto. Habang binobola yung loto, yung kagalakan, yung pag-asam niya na manalo siya, ay nanalo. Ma-imagine ba ninyo yung kagalakan nung nanalo siya halimbawa 40 million o baka 90 million pesos? Baka maglulupa sa yun sa kagalakan yun kasi natamo niya yung isang mabuting bagay para sa kanya. Biglang nagkaroon ng bagyo. Nawala lahat. Hindi tunay na kagalakan yun. Kasi ang tunay naman na kagalakan, mahirap man o hindi ang kalagayan, nandoon pa rin sa puso yung nararamdaman niya. Halimbawa, tingnan niyo itong susunod na picture natin. Yan. Ano kayang maramdaman natin kung napalagay tayo sa ganyang sitwasyon? Dati, nagagawa natin ang maraming bagay, pero napunta tayo sa ganyang sitwasyon. Nakakasira ng loob yan. Baka sa pasimula, talagang ma-depress tayo. Pero nakikita niyo sa picture, ang hirap ng kalagayan niya, pero nakangiti. Bakit kaya? Kung saksi ni Jehovah yan, meron niyang tunay na kagalakan. Naalala niyo yung kahulugan ng kagalakan kanina na talakay natin? Emosyong idinudulot ng pag-asam ng mabuti. Ano yung inaasam niya? Inaasam niya ang isang mabuting bagay, yung pag-asa sa hinaharap na wala nang pagkakasakit, magiging perfect health na sa paraiso, wala nang mamamatay. Babalik yung kanyang dating kalusugan, tatakbo ulit siya, parang malakas sa kabataan. Yun yung inaasam niya. Yun nagdudulot sa kanya ng kagalakan. Tunay na kagalakan yan. Kasi kahit mahirap ang sitwasyon, masaya siya. Yan ang gusto nating matamo na kagalakan. Kaya lang ang tanong, paano? O di yun ang pag-usapan natin. Meron tayong pag-uusapan na 3 principle. Pagkatapos itong 3 principle na ito, ay mayroon pa tayong 3 pag-uusapan na higit na makapagpapaligaya sa atin. Doon muna tayo sa 3 principle kung paano tayo matatamo yung kagalakan na nakita natin sa picture. Mahirap ang kalagayan, pero masaya.
Nandun pa rin sa puso yung nararamdamang saya kahit mahirap ang kalagayan. Ito yung unang principle. Ang unang principle ay mag-focus sa positibong bagay. Yun yung unang principle, mag-focus sa positibong bagay. Bakit? Basahin natin ang Kawikaan 15:15. Kawikaan 15:15. Okay. Nandiyan na kayo? Laging pangit ang araw ng napipigati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Bakit? Magpo-focus sa positibong bagay. Kasi nga, meron at merong negatibong bagay sa araw-araw tayong makikita. Nabubuhay tayo sa isang negatibong mundo. Hindi perfecto. Tayo mismo hindi perfect. Kaya may mga negatibong bagay talaga. Sa araw-araw, paggising natin, sa loob ng bahay, may makikita tayong negative. Pagpasok mo sa trabaho, habang nagbibiyahe ka, ang dami-daming negative. Baka nakakainis na mga bagay. Pagdating mo sa opisina, meron. Sa sarili natin, makikita natin, ang daming negative na mga bagay. Pagkatapos kahit nga sa congregation masaya na katulad nito, kung titingin tayo, may mga negative tayo makikita sa mga kapatid, sa sitwasyon, marami. Pero, meron at merong positibong bagay. Bakit? Kasi, kaya nga may negative, merong positive. Kasi hindi pwedeng maging negative kung walang positive. Mag-contrast lang naman yan Meron at meron talaga. Yun ang titingnan natin. Yun. Pag tiningnan natin yon, tutulong yun sa atin na maging masaya. Kasi kapag nag-focus tayo doon sa negative, anong sabi ng teksto? Laging pangit ang araw natin. Tayo rin naman ang napipinsala Di ba? Na inabot dito ng marami pa yung isang linya ng kanta ng dating sikat na grupo dito. No? Isang linya ng kanta na yun ay nagpapahiwatig na dapat maging masaya. Sabi nung linyang ng kantang yun ay, pag tumulo ang luha, hahaba ang mukha, at ikaw ang siyang kawawa. So anong point ng linyang yon? Tayo rin ang lugi kung lagi tayong negative. Kaya mag-focus kasi meron talagang positive, sabi ng Bible Pero pagka laging positive, sasaya tayo. Oo. Halimbawa, merong isang brother, nagkasakit siya. Na-opera siya. Nung ma-opera siya, na-wheelchair siya. Talagang nabawasan yung kanyang mobility, depressed talaga siya, ang umpisa. Pero imbis na mag-focus doon, anong ginawa niya? Naghanap siya ng positibong mga bagay, at ang isa sa nakatulong sa kanyan, lagi siyang nagbabasa ng Bible. Yun. Pag Bible ang binasa natin, positive yan, kasi salita ni Jehovah yan Sabi nga ng isang brother, alam mo, ang gustong-gusto kong bahagi, nagampanan, pagbabasa ng Bible. Kasi binabasa ko mismo yung manuskrito ni Jehovah. Positive. Kaya kapag laging positive, sasaya tayo. Huwag natin pipilitin ang isang sitwasyon na negative na baguhin. Baka yung isang bagay na yon ay doon na sa bagong sanlibutan na mababago. Pinipilit nating baguhin ngayon. Tayo ang lugi. Humanap ng positive. Sabi nga ng isang doktor, para maging positive yung iniisip natin. May illustration siyang ginamit hindi saksi ito sabi niya, parang papatugtog ng CD, yung music ng CD na pinapatugtog mo, negative. Pipilitin mo bang baguhin yung naka-record doon? Di ba, pinaka-practical na gagawin, palitan mo yung CD at isalpak mo yung CD na gustong-gusto mo yung music, sasaya ka. Imbis na pilitin mong tugtog siya ng tugtog, pinipilit mo, sana mabago. Hindi. Lalo lang tayong masisiraan ng loob. So, ganun din. Imbis na pilitin baguhin ng mga negatibong bagay, palitan ng positive na mga bagay. Sasaya tayo. So, yun yung unang principle. Ano nga uling unang principle na yon? Mag-focus sa positibong mga bagay. Doon tayo sa pangalawang principle, natutulong sa atin na maging masaya. Maganda ito, Unang Tesalonica 5:16. Unang Tesalonica 5:16 to 18. Unang Tesalonica 5:16 to 18. Yan, tingnan natin kung anong principle naman dito. Sabi, lagi kayong magsaya. Lagi kayong manalangin. Magpasalamat kayo para sa lahat ng bagay. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kaisa ni Kristo Jesus. Anong principle? Nakita nyo?
Ang principle, maging mapagpasalamat. Kung mapagpasalamat na tayo, lalo nating linangin yung attitude na yan, yung katangian na yan na mapagpasalamat. Bakit? Malinaw na ipinapakita ng Biblia na ang pagiging mapagpasalamat at kaligayahan, magkaugnay talaga yan. Hindi pwedeng magkahiwalayan. Sa ayaw natin sa gusto, magkasama talaga yan. Pag mapagpasalamat ang isang tao, ang resulta nun, kaligayahan. Alam niyo, merong isang research na ginawa sa Harvard University. Positive psychology research. Siyempre, inobserbahan nila ang mga tao. Ang resulta ng positive psychology research nito, nakita nila na yung mga taong mapagpasalamat, nagkakaroon ng positibong emosyon, bumubuti ang kalusugan, nagkakaroon ng magandang relasyon sa iba. Yun ang naobserbahan nila. Ngayon, sila ba ang original ng idea na yan? Na-discover lang nila yan. Pero yung idea yan, nandito na sa Bible. Nandito na sa Bible, binasa natin, di ba? Hindi sila ang original. Siyempre, hindi naman nila alam to. Akala nila, sila ang unang nakakita niyan. Hindi, nakita na ni Jehovah. Sabi nga ng teksto kalooban ni Jehovah. Ito para bang sinasabi ni Jehovah sa binasa natin teksto, kasi kalooban niya ito, maging mapagpasalamat ka. Kasi pag nagiging mapagpasalamat ka, sasaya ka. Yan. Kumbaga sabi niya, sa ayaw mo sa gusto, sasaya ka basta maging mapagpasalamat ka. Baka sabihin natin, ano pa ba ipagpapasalamat ko? Parang wala naman. Meron. Kung maghahanap lang tayo, kahit na negatibo ang mga bagay-bagay, meron talaga Halimbawa, yung isang brother na nasunugan ng bahay. Yung bahay na pinag-ipunan niya ng maraming taon, nabili niya, hindi nagtagal na sunog. Imagine ba ninyo ang depression na mararamdaman ng buong pamilya? Pero sabi nung tatay, imbis na mag-focus kami doon sa nawala sa amin, nag-focus na kami sa kung anong meron kami. Ang isa sa nakita nilang meron sila, ano yun, na hindi nasunog? Yung relationship nila kay Jehovah. Yun ang pinagpapasalamat nila. Nasunog ang lahat-lahat, pero yung relationship nila kay Jehovah nandoon, sumasaya sila. Ayun. At tama ang Bible talaga. Pag mapagpasalamat tayo, sumasaya tayo. Kailan nyo naalalang nagpasalamat kayo na malungkot kayo? Salamat po. Kailan nyo naalala? Kaya tayo nagpapasalamat kasi nasiyahan tayo. Di ba? Kahit maliit na bagay, ay, thank you, thank you. Kaugnay talaga yun di ba? Kahit na, minsan nga lang, kinamayan tayo. Salamat po. Kung lagi tayong gano'n, lagi tayong nagpapasalamat, nalilinang natin yung kaligayahan. Kasi nalilang din natin yung attitude na maging mapagpasalamat. Ang ganda ng principle, para manatili yung kagalakan. Ano nga uli yan? Maging mapagpasalamat. Okay. Ano pa? Isa pang principle. Actually, marami sa Bible. 3 lang yung pinag-uusapan natin. Dito naman tayo sa Gawa 20:35. Ito maganda rin. Gawa 20:35. Gawa 20:35. Okay. Andiyan na. Ang sabi dito, sa lahat ng bagay, ipinakita ko sa inyo na kailangan ninyong magpagal sa pagtulong sa mahihina. At lagi ninyong tandaan ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa pagtanggap. Ano ang isa sa mga principles na pwede nating ma-extract sa tekstong ito? Tama kayo. Maging mapagbigay, o maging bukas palad, o maging matulungin sa iba. Ang pagiging mapagbigay, o pagiging bukas palad, o pagiging matulungan sa iba na mula sa puso, ang sabi ng Bible, nagdudulot ng kaligayahan. Yung sinasabing higit na kaligayahan, kagalakan yan. Pagka ginawa natin ito, nililang natin yan, sasaya talaga tayo. Para bang sinasabi uli ng Bible, sa ayaw mo at sa gusto, sasaya ka. Basta mapagbigay ka. Kasi ang joy, hindi yan option. Hindi napakita ng Bible. Hindi option na para bang nasa iyo kung magiging masaya ka o hindi. Hindi. Sabi ng parang ano yan parang isang constant na formula. Halimbawa, 1 + 1 = ilan? 2.
Hindi pwedeng kahit anong gawin natin, 2 talaga yan. Pag sinabi nating 3, hindi. Sa ayaw natin sa gusto, 1 plus 1, 2. Yeah, 2 talaga. Ganun din to. Pag nagbigay tayo mula sa puso, sa ayaw mo sa gusto, sasaya ka. Sasaya ka talaga. Pero baka sabihin na naman natin, paano ako magiging mapagbigay? Wala na nga, down na eh. Sabagay, maaaring ganun. Pero hindi lang naman material na mga bagay ang pwede nating ibigay, di ba, na pwedeng magmula ng kaligayahan. Of course, kung meron tayong pwedeng ibigay ng material na mga bagay sa iba, i-share natin, at mula sa puso, sasaya tayo. Pero paano kung wala? Panahon, lakas, di ba? Pwede nating maibigay sa iba yan. Katulad halimbawa nitong isa pang picture. Tingnan natin. Ayun. Nagbigay siya. Anong binigay ng sister na nakababata? Tinutulungan niya ang isang elderly, yung elderly na makaakyat. Binuhat niya ang mga pinamili sa grocery store. Masayang-masaya ang elderly na ito na tinulungan niya. Pero sino higit na masaya dyan? Yun, yung nagbigay. Higit na masaya yan. Nakapagbigay siya. Hindi naman material na mga bagay. Pero, nagdulot sa kanya ng kaligayahan. Okay, salamat sa picture. So, tayo, kung mag-iisip din tayo ng mga pwede nating ibigay, marami. Yun lang, halimbawa, bago ang pulong, tulad na nakita ko kanina, na lumalapit kayo sa isa't isa. Nang nilalapitan niyo yung isang Bible study o bisita na, anong epekto sa inyo? Kumusta ka? Sino pangalan mo? Tapos baka nakapagkwento siya ng isang bagay na mahirap niyang pinagdadaanan, baka yung effort niya na makarating dito. Anong epekto nun sa'yo? Maliit na bagay kung titingnan, pero hindi mo alam. Andun yun, ano? Baka pag uwi mo, binubulay-bulay. Grabe yung Bible studying yun. Baka ikikwento mo mamaya yan sa'yo. Nakapagbigay ka. Baka ilang seconds lang yon, pero nagdulot ng kaligayahan. Lalo na, kung lagi nating ginagawa yon, anong resulta? Nagalakan. Ang isa sa mga talagang ginagawa na sa atin, na nagdudulot sa atin ng kaligayahan, yung pagbibigay sa iba, yung pagpunta sa mga tao, binibigay natin ng panahon para tulungan sila na matutuhan ang katotohanan. Anong dulot nun? Di ba? Ang saya. Ang saya-saya. Minsan bago tayo pupunta sa larangan, baka may mabigat yung pakiramdam natin. Pagkatapos mag-house to house, iba yung aura natin, di ba? Ganun na eh. No? Naalala ko dun sa isang teritoryo, pagkatapos namin mag-house to house, yung dalawang sister, tinawag nung lalaki. Sabi nung, kayo bang mga saksi ni Jehovah, may problema din kayo? Ay, upo. Parang wala eh. Kasi alam mo, pinagmamasdan ko kayo. Pag dumadaan kayo dito, papunta ron, ang saya-saya ninyo. Pagbalik ninyo, ang saya-saya pa rin. Kaya parang hindi kayo nagkakaproblema. Sabi niyo, hindi po. Meron din. Yung nanay ko nga, hindi ko nga alam kung saan ko kukunin yung gamot niya, yung maintenance, kasi yung nanay ko may sakit eh. May problema din po kami. Anong punto natin? Dahil nagbibigay, laging nagbibigay, dulot ng kagalakan kahit mahirap ang sitwasyon. So ano yung principle na yon? Natatandaan natin, maging mapagbigay, maging matulungin, or maging bukas palad sa iba na mula sa puso. Sa ayaw mo sa gusto, sabi ng Gawa 20:35, sasaya ka. Okay. So yun yung tatlong principle. Meron pa tayong pag-uusapan naman na higit pang makapagpapaligaya sa atin. Sapatan ang espiritual na pangangailangan. Tingnan natin itong sinasabi sa Mateo 5:3. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Okay. Ito, nagpasimula na kaagad sa salitang maligaya. Maligaya ang mga nakakaunawa o nakauunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Anong meron dito? Bakit kailangan sapatan yung spiritual na pangangailangan? Kasi kaligayahan din ang dulot. Ang footnote nitong nakakaunawa na kailangan ng Diyos, kung titingnan natin ang footnote, ang sabi, palaisip sa spiritual na pangangailangan nila. Literally daw,
sabi ng footnote, namamalimos ng espiritu. No, ganun inilarawan yung isang palaisip sa spiritual na pangangailangan, namamalimos, laging nanghihingi para masapatan yung pangangailangan. Parang laging kulang. Namamalimos. Yun. Palaisip sa spiritual na pangangailangan. Pero, baka palaisip naman tayo. Isip natin na family worship, personal Bible reading, personal study, nakapagpapatibay yan, pagdalo sa pulong, pagpapatibay, iniisip natin yan. Pero pag sinabing palaisip, hindi lang yan basta iniisip, may action yan. Parang ganito. Anong oras na ba ngayon? Anong oras na? Mag-alas 9 na. Baka nakalimutan yung magkape kanina na sasawsawan nyo ng pandesal. So sa pagkakataong ito, bagamat gusto nating mag-concentrate sa pulong, hindi maiwasan na baka minsan gumaganyan yung, naisip mo, mamaya pagkatapos, makinig muna ako sa pulong, pero mamaya magkakape ako, pandesal, sasasaw ko sa kape. Pero pag uwi sa bahay, bagamat lagi mong iniisip yon, hindi ka naman nagtimpla ng kape. Hindi ka dumaan sa bakery para bumili ng pandesal. Hindi masasapatan yung cravings mo na yon, di ba? Kasi walang action, iniisip lang. So, ganyan din yung palaisip sa spiritual na pangangailangan, naririnig natin, family worship, personal study. Hindi naman tayo kumikilos. Yung spiritual na pangangailangan natin, hindi rin masasapatan. Kaya magkaugna yun. May pagkilos. Ayun. Sinasabi, halimbawa, Holy Spirit ni Jehovah, kasi ang Holy Spirit ni Jehovah, ang isa sa mga katangian niyan, joy. Pag may Holy Spirit, nandyan yung joy. Kasi isa sa katangian niyan eh. Oo. Pero, hindi yan naman automatic na binibigay ni Jehovah. Sabi doon sa Lucas 11:13, hilingin. Kasi si Jehovah, hindi naman nauubusan ng Holy Spirit. Sagana niyang ibinibigay, bukas palad siya, ibibigay niya yan. Pero hindi rin automatic na ibinibigay niya yan dahil hiniling natin. Bigyan din natin si Jehovah ng dahilan. Bakit tayo bibigyan ng Holy Spirit? Oo. Parang meron kang anak, araw-araw na pumapasok sa school, pero isang araw sabi, Tay, pahinging baon. Pero hindi ako papasok. Ba't tayo hihingi ng baon? Ano dahilan? Hindi mo siya bibigyan ng baon. Okay, hindi ka pala papasok. Merong mga leftover dyan sa rep, yun ang magiging merienda mo mamaya, ha? Kasi wala naman dahilan para bigyan ng baon. Ganyan din, bigyan niyo po ako ng Holy Spirit. Bakit? Pag sinabi natin, kasi gusto ko pong manatiling tapat sa inyo, mahirap po ang sitwasyon ko, gusto kong dumalo sa pulong, gusto kong lumabas sa larangan, gusto ko pong mag-personal study at gampanan pa rin ang atas ko kahit nakaka-depress yung situation. Si Jehovah, bibigyan ka talaga ng Holy Spirit. Masasapatan ngayon yung pangangailangan natin sa Holy Spirit kasi binigyan natin siya ng dahilan na bigyan tayo ng Holy Spirit. Yeah? Prayer. Bukas na komunikasyon yan kay Jehovah. Pero hindi automatic makikipag-communicate sa atin si Jehovah kung hindi naman natin sasamantalahin yung pribilehiyo ng prayer. Pero lagi naman natin sinasamantalayan, di ba? Hindi yung automatic lang ng mga prayer. Dito sa Filipos 4, 6, and 7, marubdob na panalangin ito eh. Talagang binubuhos natin yung puso natin kay Jehovah. Yung mga bagay na baka mahihiya tayong sabihin sa isang kaibigan ay sinasabi natin kay Jehovah. Sabi ng Bible doon sa Filipos 4, 7, pag ginawa natin yon, kapayapaan ni Jehovah dahil sa mahusay nating relation sa Kanya, magiging kalmado tayo. Pagkakakalmado tayo, kalmado at kaligayahan, magkamag-anak yan kumbaga. Oo. Nakakapag-isip tayo ng wasto. Baka hindi naman wala ang problema dahil nakapag-isip tayo ng wasto dahil kalmado tayo, nakita natin ang mas practical na hakbang para harapin ang situation. Kaya, ang resulta nun sa atin, kaligayahan. Ibig sabihin ng sapatan ng spiritual na pangangailangan. Pangalawa, Awit 16:11. Awit 16:11. Ano namang meron dito? Awit 16:11. Ipinaalam mo sa akin ang daan ng buhay. Sa presensya mo ay may lubos na kagalakan. May kaligayahan sa iyong kanang kamay magpakailanman. May binanggit dito na daan ng buhay. Ano yung daan ng buhay? Ito yung mga utos ni Jehovah, mga prinsipyo ni Jehovah
paraan ng pamumuhay sa paraan ni Jehovah na magdudulot ng kaligayahan. Hindi perfect na pamumuhay kasi nga hindi tayo perfect at hindi perfect yung sitwasyon ngayon. Pero pag sinundan natin yung daan ni Jehovah, kaligayahan. Tulad ninyo. No? Kung ihahambing ninyo ang inyong mga sarili bago kayo naging saksi, sasabihin nyo, ibang-iba. No? Sabihin nyo, ako hindi pa saksi. Wala talaga. Pero ngayon, kahit hindi perfect ang buhay, ang saya-saya natin. Huwag nating lalayuan yan. Pero kapag nilayuan natin yan, di ba, kung saksi ka ni Jehovah, nakagawa ka ng hindi pa naman seryosong hakbang, napapaghabag na kaagad tayo, ano? Di lalo pa kung lalayuan natin yan. Oo. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit kahit na yung iba ay napawalay sa congregation, bumabalik sila. Kasi nandito yung tunay na kaligayahan. Merong isang brother na matagal na nawala sa congregation. Nung makabalik siya, sabi niya, nung ako ay wala sa congregation, walang kabuluhan ng buhay ko. Pakiramdam ko noon kung darating ang Armageddon, na nandun ako sa kalagayan yun, puksa talaga ako eh. Pero ngayon, sabi niya, ang saya-saya ko. Elder ako sa congregation. Kaya huwag nating lalayuan yan. At kung napapansin natin ngayon parang gumaganyan tayo, ay balik ka agad doon sa daan ng buhay, sa paraan ng pamumuhay na gusto ni Jehovah. Magdudulot yun sa atin ng tunay na kagalakan. Ano pa? Patibayin natin ang ating pananampalataya sa mga pangako ni Jehovah. Ano yun? Dito tayo sa Apocalypse 21:4. Apocalypse 21:4. Anong pangako ito? 21:3 and 4. Dito sa 21:3, ang sabi, pagkatapos narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, tingnan mo, ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan at maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay isa sa kanila. Anong pangako yan? Nakita niyo, anong pangako meron dyan? Restoration ng original na kalagayan. Pangitain ito nakita ni Juan. Babalik yung dating kalagayan. Ano yung dating kalagayan na nakita ni Juan dyan? Jehovah and God directly. Wala naman talaga si Jesus kasi dati. Jehovah and man, between man. Nakita ni Juan. Babalik pala yun. Jehovah. Sa 1,000 years, ay pansamantala, nandun si Jesus kasi nire-restore niya ang paradise. Pero babalik na sa original. Wala na si Jesus Christ. Yung pangako Pagkatapos ano sabi sa 4, dahil ganun ang kalagayan, papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila, mawawala ng kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot, ang dating mga bagay, lumipas na. After 1,000 years na yan. Pangako ni Jehovah yan. Man, God and man, everlasting life. So anong punto natin? Asamin lagi. Naalala niyo yung kahulugan ng kagalakan kanina? Emosyong idinudulot ng pag-asam ng mabuting bagay. Pag inasam natin yan, magdudulot ng kagalakan kahit mahirap ang kalagayan. Yan ang nagdudulot ng kagalakan sa mga kapatid natin ngayon kahit na mahirap ang kalagayan. Sabi ng isang sister, ang mister ko wala doon sa nakalipas. Nandun siya sa future. Wala siya doon. Nandun siya sa future. Kaya gusto kong makarating doon sa future. Ayaw ka nang balikan doon kasi wala naman siya doon Nandun siya sa future. Ang ganda kaisipan, no? Kaya masaya siya kahit na namamatay niya ang kanyang mahal sa buhay, ay nagdalamhati siya, pero sumaya siya dahil inasam niya lagi ang mga pangako ni Jehovah. Pag ginawa natin yon, dudulot ng kagalakan. So malapit nang mangyari ang lahat ng mga ito, mawawala na ang lahat ng pinagmumulan ng pagkasira ng loob, magiging masaya ang lahat, magtatamasa ng kagalakan at gusto kayong tulungan ng mga saksi ni Jehovah na magkaroon din ng ganitong kagalakan. Hindi lang ngayon. Kagalakang tatamasahin natin ngayon hanggang magpakailanman. Maraming salamat po, Brother Manny Garfin. Ngayon nalaman na namin yung sagot sa tanong kung paano kami magkakaroon ng tunay na kagalakan. Para sa aming mga Bible study at bisita, invited po ulit kayo next week para makapakinig ng Bible-based na pahayag. Dumating na tayo sa oras para pag-aralan ng Biblia gamit ang magazine Ang Bantayan sa Araling Artikulong 15. Nakakabuti ang paglapit sa Diyos. Pangungunahan nito ni Brother Isi Pahariliaga, ang kanyang tagabasa si Brother Carlo Dula.
Muli, isang magandang umaga at malugod kayong tinatanggap sa ating pagpupulong sa umagang ito. Marami tayong mga bisita ngayon at tiyak na nasasabik na kayo na matuto pang muli galing sa Biblia gamit yung pag-aaral ng Magasingang Bantayan. Ngayon, pasimulan natin ang pag-aaral natin sa pamagitan ng pag-awit. Sama-sama nating awitin ang song number 30. Ang sabi, Aking kaibigan, Diyos at Ama. Yun yung title. Hebreos 6:10. Pakisuyo. Magat ng ating artikulo sa umagang ito ay nakakabuti ang paglapit sa Diyos. Ang temang teksto natin hango sa awit, kabanatang 73, talatang 28. Ang sabi ng salmista, sa akin nakakabuti ang paglapit sa Diyos. Kumusta ka tayo mga kapatid, mga kaibigan, mga Bible study natin? Yung paglapit ba natin sa Diyos ay nagiging nakakabuti sa atin? O waring minsan nakakabigat. O baka nakakalimutan na natin paminsan-minsan. Sa pagkakataong ito, magfo-focus tayo kung paano tayo magiging mas malapit sa Diyos at kung ano yung mga magaganda pang resulta na maidudulot nito para sa atin. Meron tayong mga subtitle na katulad na masaya tayo kapag lumapit tayo sa Diyos at may layunin tayo sa buhay at pag-asa kapag lumalapit tayo sa Diyos. Isa pa, kung paano magiging mas malapit sa Diyos at bilang panghuli, lumapit sa Diyos kahit nagkakamali. May isa pa, lumapit sa Diyos magpakailanman. So yun yung huling subtitulo na ating tatalakayin. Ngayon, paano natin maiko-connect ito doon sa ating pahayag kanina? Maganda yung pahayag natin kanina, may kinalaman sa kagalakan. Makikita natin na isa iyon sa mga bunga o resulta na maaari nating makuha kung lalapit tayo sa Diyos. So para hindi na tayo manabik, papasimulan natin yung ating pagtalakay sa pagbasa sa para po 1 at 2. Hilingan natin si Brother Dula. Isipin ang isang kaibigan mo. Paano ka naging malapit sa kanya? Malamang na madalas mo siyang kasama. Inalam mo ang kwento ng buhay niya, pati na ang mga gusto at ayaw niya. Nakita mo rin ang magagandang katangian niya at gusto mong gayahin ang mga iyon. Siguradong mahal mo ang kaibigan mo.
Kailangan ng panahon at pagsisikap para maging malapit ka sa kaibigan mo. Ganyan din sa pakikipagkaibigan sa Diyos na Yehova. Tatalakayin sa artikulong ito kung paano tayo magiging mas malapit kay Yehova. Pero pag-usapan muna natin ang magagandang resulta nito. Para po 1 at 2, letter A, ano ang kailangan nating gawin para maging kaibigan ang isang tao? O si L, doon sa likod. Kailangan po natin gumugol ng oras para mas makilala siya gaya po ng mga gusto at ayaw niya, pati na po ang magandang katangian niya. Maraming salamat. Kapag ginawa natin iyon, ano yung madidevelop doon sa ating relasyon, doon sa ating kaibigan o gustong maging kaibigan? Sister Alicanda. Kung gagawin nga po natin yun, sigurado po tayo na mapapalapit po tayo sa ating kaibigan at ganoon din sa Diyos na Yehova. Maraming po salamat. Dito po, sister, sa harap. Oo, kasi yung number 1, pag may kaibigan tayo is communication. Number 2, attitude. Then number 3, commitment. Maraming po salamat. So, mga magagandang punto yun. Mapapalapit tayo. Agits pa, dahil napapalapit tayo sa kanya, ano yung madidevelop na emosyon? Kita ninyo? Sa huling sentence ng unang paragraph. Magiging? O ako nasasagot. Sister Vasquez. Kung lagi nga kayo magkasama, magiging close kayo sa isa't isa at nade-develop ngayon yung pag-ibig o pagmamahal mo dun sa kapatid. Yun. Pati yung concern mo sa bawat isa, madidevelop yun. Ngayon, ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Doon tayo sa likod, sa ating Bible study. Tatalakayin sa artikulong ito kung paano tayo maging mas malapit kay Yehova, pero pag-usapan muna natin ang mga gandang resulta nito. Maraming salamat. Kung gusto nating maging malapit sa ating kaibigan, higit pa, mas gusto nating maging malapit kay Yehova. Dito tayo sa para po 3. Napakahalagang pag-isipan kung bakit makakabuti sa atin ang pagiging malapit kay Yehova. Bakit? Pag-isipan ito. Alam ng mga tao na makakabuti sa kanila na kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise, matulog ng sapat at uminom ng sapat na tubig araw-araw. Dahil hindi laging pinag-iisipan ng ilan ang magandang resulta ng mga ito, napapabayaan nila ang kalusugan nila. Pero may iba naman na laging pinag-iisipan iyan, kaya sinisikap nilang gawin ang mga ito. Alam din natin na makakabuti sa atin ang pagiging malapit kay Yehova. Pero kung pag-iisipan nating mabuti ang magagandang resulta nito, sisikapin nating maging mas malapit sa Kanya. Sa para po 3, bakit mahalagang pag-isipan ang magagandang resulta ng pagiging malapit kay Yehova? Ilarawan. Sister Libres. Inihalin tulad nga ang pagiging malapit kay Jehovah sa pagkain ng masustansyang pagkain, pag-exercise, sapat na tulog o pahinga. Dahil kung pag-iisipan natin ang mga ito, hindi natin pababayaan yung ating kalusugan dahil makabubuti ito sa atin. Ganyan na ganyan din naman kung pag-iisipan natin ng husto ang pagiging malapit kay Jehovah at magagandang resulta nito. Pagsisikapan natin ito at makabubuti ito sa ating espiritual na kalusugan. Maraming salamat. Paano yon ginawa ng salmista? Sister CK Quiñones. Maganda nga yung binanggit ng awit 119 sa bandang 30 na pinili niya talaga yung daan ni Jehovah kasi alam niyang tama ito. Sa paglapit kay Jehovah, sa pagiging close natin sa Kanya, tayo rin talaga makikinabang at hindi tayo, sabi nga, we never go wrong. Marami po salamat. Brother Tolisora. Doon sa binanggit sa teksto, makita natin yung paraan ni Haring David. Humingi siya ng tulong mismo kay Jehovah. Alam niyang hindi niya kayang gawin yun na mag-isa. Sa halip, humingi siya ng tulong sa pamamagitan ng panalangin kay Jehovah. Okay. Brother Belmonte. Yung ano po, yung mga basic needs lang po natin, katulad po ng pagkain, tubig, tsaka mga libangan.
totoong kailangan naman po talaga yun eh. Pero kahit na anong masapatan po rin natin yun, nakakaramdam pa rin tayo ng emptiness. Pero pag may spiritual needs po tayo, katulad ng Mateo 5:3, mas madali po nating maharap yung mga pagsubok. Tsaka meron po tayong inner strength, tsaka inner peace po. Magandang punto. Sister Atamosa. At karagdagan po dun sa teksto po dun sa awit, pinakita yung konteksto doon sa Isaiah 41:10. Binanggit po doon na inassure ni Jehovah na kapag ang isa ay lumalapit sa kanya, kasama siya lagi. Ano pa't sinabi doon na ano man yung pinagdadaanan ng isa ay nakikita at naririnig niya yun, lalo na sa mga panalangin. Tapos binanggit niya rin po doon na ako ang Diyos mo, na para bang sinabi niya na makatitiyak ka, nakikilos ako ano man ang mangyari sa'yo. At ganoon din po yung sinabi niyang patitibayin kita, tutulungan kita, na para bang inilarawan niya po na kapag inabot niya yung kanang kamay niya sa kanila, itatayo niya sila. Sa diwa po, yung kanang kamay pong ito ay mapuwersa at matatayo ang isa muli sa pagkabangon sa mga pinagdaraanan niyang hamon sa buhay bilang lingkod niya. Maraming salamat. At magagandang punto yung pagbanggit nyo ng mga teksto, mga kapatid. Tingnan pa natin kung ano matututunan natin doon sa sinabi ng salmista sa para po 4. Awit 73:28. Pero sa akin, nakakabuti ang paglapit sa Diyos. Ginawa kong kanlungan ang kataas-taasang Panginoong Jehova para ipahayag ang lahat ng iyong gawa. Sa para po, isang Levita ang sumulat ng awit 73 at tungkol sa musika ang atas niya sa templo ni Jehova. Malamang na matagal na siyang naglilingkod ng tapat kay Jehova, pero alam niyang dapat niyang ipaalala sa sarili niya at sa iba na nakakabuti ang paglapit sa Diyos. Ano ang magagandang resulta ng paglapit kay Jehova? Maraming salamat. Ano ang sinabi ng salmista sa awit 73:28? Brother Dickman. Ang pinakamabuting bagay ay ang hanapin ang pag-ibig malapit sa Diyos. Marami pong salamat. May nakita pa kayong punto? Ano yung kailangan niya raw laging isipin? Sister Atamosa, Jana, sige. Kung may iba pang punto. Karagdagang komento po, ipinakita po ng awit 73:28 na maging baguhan man o matagal na sa katotohanan ay walang pinakamahalagang laging tandaan po na ang pananatiling may malapit na kaugnayan kay Jehovah ay magdudulot ng pangmatagalang protection at paggabay buhat sa Kanya po. Yun, no. So hindi lang sa simula, kundi pang matagalan. Brother Mejulio. Ginamit kasi yung salitang makabubuti. Halimbawa, kanina sa paragraph 2 and 3, sabi ron, yung exercise, makabubuti yun. Yung pagkain ng masarap, makabubuti. Pero hindi ginagawa yun ng marami. Nakakalimutan nilang gawin yun. Hindi nila ginagawa ng regular yun. Doon sa binasa ng teksto dito sa awit 70-28, kailangang ipalaala sa sarili ng salmista na talagang yung paglapit sa Diyos ay mabuti. Ginamit naman niya yung salitang palaala. Ibig sabihin, maaaring makalimutan. Kaya maganda yung punto na lagi nating alalahanin na yung paglapit sa Diyos, yun ang pinakamabuti. Yun. So maaari nating, hindi naman talaga sadyang kalimutan kasi alam natin, mahal natin si Jehovah. Pero baka dahil sa circumstances sa paligid, nagiging busy tayo sa ibang mga bagay, kaya maaaring makalimutan natin. Sister Hirotani. Malamang nga na matagal na ang salmista na naglilingkod ng tapat kay Jehovah. Subalit kahit alam niyang matagal na siya naglilingkod kay Jehovah, lagi pa rin niyang iniisip at inaalala na makakabuti para sa kanya na maging malapit sa Diyos na Jehovah. So yung pagkaaralan natin ngayon, hindi lang sa mga baguhan na mga lingkod, kundi maging sa matatagal na. Isang paalala. Napakaganda. Masaya tayo kapag lumapit tayo sa Diyos para po 5. Kapag mas malapit tayo kay Jehovah, magiging mas masaya tayo. Bakit? Natutulungan tayo ng karunungan mula sa Biblia kapag sinusunod natin ito. Naiiwasan natin ang mga bagay na nakakasama sa atin, pati na ang paggawa ng mali. Kaya tama ang sinasabi ng Biblia. Maligaya ang nakatagpo sa karunungan at ang taong nagkaroon ng kaunawaan. Bakit magiging masaya tayo kapag mas malapit tayo kay Jehovah? Si Shane. Kapag may close relationship tayo
kay Jehovah. Sigurado na magsisikap tayo na sundin ang standards niya, kaya mas makakagawa tayo ng tamang decisions. Maiiwasan natin ang consequences ng maling decisions at magiging mas masaya tayo po. Maraming salamat. Iba pang punto, Sister, karagdagang punto, Sister CK. Kung makajus na karunungan na to or practical na karunungan na salig sa Bible, ay tumutulong ito sa atin na yung buhay natin ay mailayo sa panganib. Lalo na hindi lang panganib sa labas na sinasabi, kundi yung gusto ni Satan na mailayo tayo sa organisasyon ni Jehovah. Yun. So maiiwasan natin mga consequences ng mga maling desisyon, sabi ni Shane. Ngayon, basahin natin yung Kawikaan, Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 16. Medyo mahaba, mga kapatid. Brother Magpili, pakisuyo. Dahil si Jehovah mismo ang nagbibigay ng karunungan, sa bibig niya nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Nag-iibak siya ng karunungan para sa mga matuwid. Siya ay isang galang para sa mga lumalakad ng tapat. Sinusubaybayan niya ang mga daan ng katarungan at babantayan niya ang lakad ng mga tapat sa kanya. Sa gayon, maiintindihan mo kung ano ang matuwid, makatarungan at patas, ang landas ng kabutihan. Kapag ang karunungan ay pumasok sa puso mo at ang kaalaman ay naging kasiyasiya para sa iyo, babantayan ka ng iyong kakayahang mag-isip at iingatan ka ng kaunawaan. Maililigtas ka mula sa masamang landas, mula sa nagsasalita ng pilipit na mga bagay, mula sa mga lumilihis sa matuwid na daan para lumakad sa landas ng kadiliman, mula sa mga nagsasaya sa paggawa ng masama at natutuwa sa masasama at pilipit na mga bagay, mula sa mga liko ang daan at naglilinlang sa buong buhay nila. Inililigtas ka nito mula sa masamang babae, mula sa mapang-akit na pananalita ng immoral na babae. Maraming pong salamat. Sa letter B, paano ka matutulungan na mapoprotektahan ng karunungan mula kay Jehovah? Gaya nung nabanggit ng teksto. Nabasa nating teksto. Doon po kay Sister Iganya. Dito po sa bandang gitna. Kaya ating maunawaan dito sa kababasa lang na teksto, ang karunungan mula sa Diyos na Jehovah ay magbibigay sa atin na hindi basta lang mabuti, kundi napakabuti. At ang ating buhay ay mapapanuto at magiging maligaya dahil ang karunungan ng Diyos na Jehovah ay kinakapit natin sa ating buhay. Marami pong salamat. Doon po, Sister. Karagdagan lang po, dahil ang Diyos na Jehovah ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman, kaunawan, siya din po yung sanggalang para sa lumalakad ng tapat. Binabantayan din po tayo ng kakayahang mag-isip at ingatan ng kaunawaan. Ililigtas din po tayo sa masamang landas, sa mga likwat daan ang manilinlang. Nagiging proteksyon para sa atin. Sister Atamosa. Dahil sa araw-araw nga po tayong gumagawa ng desisyon, tumutulong si Jehovah para magamit yung critical thinking po natin. Dahil matutulungan tayo itong magabayan ng karunungan itong ipinagkaloob niya para ma-identify yung tama sa mali. Hindi po gaya sa sanlibutan, yung mali ginagawang tama. Kaya samantalang pag nagpapagabay po tayo, yung karunungan buhat kay Jehovah ay natutulungan tayong masanay yung ating budi dahil sa ginamit na kasulatan. May kaugnayan doon sa sagot ni Sister Atamosa. Anong kaugnayan ng karunungan at kaunawaan na binabanggit doon sa ating parapo? Bakit importante ito para mapaglabanan natin yung mga problema o mga binabato sa atin ni Satanas? Brother Barce. Yung mga nabanggit na teksto, totoo yun, talagang binigyan tayo ni Jehovah ng gabay kung paano tayo ay hindi mailihis ni Satanas. Ang totoo, talagang si Satanas ay dito na sa lupa. Kung titingnan natin doon sa Apokalipsis 12:9, talagang totoong inililigaw ni Satanas, lalong-lalo na ang mga lingkod ng Diyos na Jehovah. So anong dapat gawin natin? Tamang kanina, paalaala, o gawin natin, lagi tayo lumalapit sa Kanya upang hindi tayo malis ni Satanas. Marami po salamat.
Sister Blancad. Ang karunungan at kaalaman kasi, ito yung tutulong sa atin na makilala yung kaibahan ng masama sa mabuti. Maraming po salamat. Brother Mehulio. Binanggit kasi dito yung mas masaya at saka yung sabi rito, mas malapit, mas masaya. Pwede namang malapit pero hindi mas masaya. So ibig sabihin, pag tayo malapit kay Jehovah, siyempre, malapit tayo sa mga batas ni Jehovah. At kapag malapit tayo sa mga batas ni Jehovah, hindi natin gusto mapalungkot si Jehovah. Kaya ano gagawin natin sa mga batas niya? Di gagawin natin. Isa pa magiging protection natin yon. Hindi natin gagawin yung mga bagay na ikinalulungkot niya na magiging dahilan para maging mas malayo tayo kay Jehovah. Thank you po. Brother Garfin. Itong kaunawaan ay may kaugnayan sa kaligayahan, pero kailangan maging karunungan siya. Ang karunungan kasi applied knowledge. Ang isang bagay, baka naunawaan talaga natin. Pero baka hindi pa lubos yung kaligayahan natin. Pero pag in-apply natin, makikita natin yung resulta. Lalong lumalalim yung pagkaunawa natin. Kaya pagkatapos na makita natin yung resulta, sabi natin, kaya pala, buti na lang. So, makikita natin yung kaugnayan nito sa kaligayahan, karunungan, applied yung kaunawaan, kasi ang karunungan ay applied knowledge. Maraming po salamat. Kaya makita natin, no, konektado itong mga punto na ito, yung mga katangian na kailangan natin gawin para talaga matamo natin yung tunay na kagalakan na habang naglilingkuran tayo kay Jehovah. Tingnan natin kung paano nawala yung kagalakan ng salmista sa susunod na para po. Nalulungkot din at nawawalan ng kagalakan ang mga kaibigan ni Jehovah. Ganyan ang nangyari sa sumulat ng Awit 73 nang mag-focus siya sa negatibong mga bagay. Pakiramdam niya, maganda ang buhay ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nainis siya at nainggit. Inakala rin niya na mas mayaman, hindi nagkakasakit at hindi nagkakaproblema ang mararahas at mapagmataas. Talagang naapektuhan ang salmista kaya naisip niya kung sulit bang maglingkod kay Jehovah. Sa sobrang lungkot niya, nasabi niya, talagang walang saysay na pinanatili kong malinis ang puso ko at hinugasan ko ang mga kamay ko para ipakitang wala akong kasalanan. So para po sa East, bakit nawala ang kagalakan ng salmista? Sister Chenny. Sa awit 73:3 hanggang 7 at 12 po, binanggit na yung salmista po nag-focus dun sa mga negatibong bagay at dun sa mga material na taglay ng mga hindi sumusunod kay Jehovah. Kaya nakaramdam siya ng inis at inggit at talagang naapektuhan siya kung kaya pakiramdam niya mas maganda yung buhay nila at hindi sila nagkakaproblema o nagkakasakit. At nakaramdam siya ng kalungkutan kung kaya nawala yung kagalakan niya at naisip niya kung sulit ba talaga yung ginagawa niyang paglilingkod. Later, ano yung na-i-conclude? Temporarily na itong salmista. Bigat-bigat yung binitawan niya salita. Sister Magallanes. Dun sa awit 73 verse 13, nag-conclude siya na parang hindi worth it o walang saysay yung paglilingkod niya sa Diyos na Jehovah. Ayun, no, para saan pa to? Ginagawa ko. Mas maganda sana yung buhay ko kung hindi ko sinusunod si Jehovah. O kaya may iba ako sanang ginagawa, pinaprioritize sa buhay. Tingnan natin kung kumusta naman tayo. Kung dumarating din ba sa point na pag tayo nalulungkot, magiging katulad din tayo ng salmista para po 7. Hindi hinayaan ng salmista na manatili siyang malungkot. Kumilos siya. Pumasok siya sa maringal na santuaryo ng Diyos. At doon itinuwid ni Jehovah ang kaisipan niya. Alam ng pinakamalapit nating kaibigan na si Jehovah kapag nalulungkot tayo. Kung mananalangin tayo sa Kanya para humingi ng gabay at tatanggapin ang tulong niya mula sa Biblia at sa kongregasyon, malalabanan natin ang lungkot. Kahit sobra-sobra tayo nag-aalala, kaya ni Jehovah na pagginhawain ang kalooban natin. Maraming po salamat. Sa 7, kapag nalulungkot tayo, ano ang pwede nating gawin? Pwede raw natin tignan yung larawan. Sister Vasquez. Karaniwan na kasi kapag nalulungkot tayo, lumalapit tayo dun sa pinaka-best friend natin. Kinakausap natin, sinasabi natin yung nararamdaman natin. Dito binanggit na yung pinakamalapit na best friend natin, ang Diyos na Jehovah. So kailangan nating lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng
panalangin. Sabihin natin yung mga problema natin, humingi tayo ng gabay, at yung gabay naman, ibinibigay niya sa iba't ibang paraan. Maaring sa pulong, maaring sa Bible, maaring sa kapatid na kaklose mo, bigyan din ka ng payo para matulungan ka. Kaya hindi natin dapat sobrang mag-alala sa anumang problema. Kasi alam natin na meron tayong best friend na laging nakamasid sa atin at tutulungan niya tayo. Kaya katulad ng sinabi mo dun sa picture, maganda na talagang laging pumunta sa Kingdom Hall kasi nandito talaga yung mga best friend din natin na tinutulungan din ng Diyos na Jehovah na tumutulong din sa atin. Magandang mga punto. Brother Roy, sa likod. Yung picture, makikita natin dyan, yung isang Levita. Nakatayo siya doon sa gitna ng dalawang tansong altar. At ang nasa likuran niya, yung beranda ng templo. Levita yan, hindi naman siya maghahain sa panahong yon. Alam na natin kung anong gagawin niya. Malalapit siya kay Jehovah para humingi ng patnubay. Maraming salamat. Ano yung ikinukumpara niya sa pagkakataong yan? May nakikita ba kayo sa larawan na tumulong sa kanya na mapatibay pa doon sa panahon na siya ay down? Ano yung inisip niya kaya? Bukod sa lumapit siya kay Jehovah. Sister Atamosa. Kaya tulad po ni Asap ay talagang naging maliwanag sa kanya na wala siyang ibang maaasahan kung tungkol sa katiwasayan at kaaliwan kundi si Jehovah lang. Kaya nga po siya napunta dun sa santuario kasi ang ganung kapaligiran po ay nagbibigay kay Asap ng pagkakataon na mahinahong magbulay-bulay sa gitna ng mga sumasamba kay Jehovah at ganun din ang kanyang kaisipan. Kaya ganun din po tayo. Minsan pag sa Kingdom Hall, minsan doon nababago po yung ating isip eh. From sa bahay, talagang napapalibutan ka ng problema. Pero pag nasa Kingdom Hall ka, nare-relax ka. Kasi ang napapakinggan mo, puro pag-asa. Ayun. Sister Garfin. Hindi man agad masolusyonan yung problema natin kapag dumalo tayo sa Kingdom Hall. Pero gaya nung nabanggit na teksto sa verse 17, sabi rito sa bandang dulo, nauunawaan ko ang magiging kinabukasan ko. So alam ng salmista na presently, totoo, meron siyang dinaranas na ganon na mga dahilan para hindi siya, magkaroon siya ng maraming problema, pero alam niya yung kinabukasan niya. Alam niya yung pangako ni Jehovah. Kaya yung pagkakaroon ng ganong kaunawaan, magiging isang dahilan ito para maging maligaya tayo sa kabila ng presently na nagiging sitwasyon natin. Pero kung lalapit tayo kay Jehovah bilang ating pinakamatalik na kaibigan, hindi niya tayo bibiguin. Pakakalmahin niya tayo dahil alam natin yung kinabukasang naghihintay sa atin. Maraming salamat. Nabanggit yung mga problema, hindi naman kaagad nawawala. Paano kung tumatagal pa? Ano yung practical na mungkahi para sa atin dito? Brother Calso. Jay. Hindi kasi automatic na pag lumapit naman tayo kay Jehovah, gagaling lahat yung mga problemang nararanasan natin. Kasi baka ganun ang maging misconception ng lahat. Pag lumapit pala kay Jehovah, automatic mawawala na. Hindi. Pero meron din binabanggit dito sa awit 94:19 na sinasabi, pag may gumugulo sa isip mo, may kailangan bang gawin. Which is dun sa footnote o sa asterisk, sinasabi is, maaring tingnan din ang pagkakataon na baka magkailangan mo pag tumagal na yung kalungkutan ay maaring pinapaalalahanan tayo na magpatingin din sa doktor. Ito isang part lang na isang gawain na dapat nating gampanan kasi baka maging dependent tayo sa isang bagay na kailangan meron ting tayong action at alam naman natin si Jehovah na dito pa rin sa likod natin. Ayun, baka kailangan din natin ng medical na tulong naman, no? On the practical side, bagaman nandiyan si Jehovah at alam niya yung mga problema na nararanasan natin. Tingnan natin kung ano pa yung maidudulot sa atin kapag tayo ay lumalapit sa Diyos. May layunin tayo sa buhay at pag-asa kapag lumapit tayo sa Diyos. Para po 8. May dalawa pang magandang resulta ang paglapit sa Diyos. Una, nagkakaroon ng layunin ang buhay natin. Ikalawa, nagkakaroon tayo ng tunay na pag-asa sa hinaharap. Pag-usapan pa natin ang mga iyan. Ano pa ang magagandang resulta ng paglapit sa Diyos? Si Brother Iganya. Pakisiyo po. Mayroong dalawang dahilan kung bakit tayo dapat lumapit sa Diyos. Yung una ay nagkakaroon tayo ng layunin sa buhay. At ang ikalawa
nagkakaroon rin tayo ng pag-asa sa hinaharap. Marami po salamat. Ngayon tingnan natin kung paanong yung layunin na yun ay tumutulong sa atin para po 9. Nagkakaroon ng layunin ang buhay natin kapag malapit tayo kay Jehova. Marami sa mga hindi naniniwalang may Diyos ang nag-iisip na walang layunin ang buhay at mamamatay lang din ang lahat ng tao sa lupa sa hinaharap. Pero dahil pinag-aralan natin ang Biblia, sigurado tayo na ang Diyos ay umiiral at nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. At ngayon pa lang, masaya na tayo kasi nagagawa natin ang pinakalayunin ng buhay, ang maglingkod sa Ama natin sa langit, si Jehova. Tanong sa 9, paano nagkakaroon ng layunin ang buhay natin kapag malapit tayo kay Jehova? Sister Calso. Sa Hebrew chapter 11 verse 6, kung taglay natin ang ating pananampalataya dahil siya ang Diyos na nag-umiiral at nagbibigay ng gantimpala sa atin. Sa Deuteronomio 10:13, ito ang kahilingan ng ating bilang lingkod ng Diyos na taglay natin ang pagkatakot, sumunod at lumakad sa kanyang mga daan, ibigin at maglingkod sa kay Jehova ng buong puso at kaluluwa. Maraming po salamat. Kung ikukumpara natin itong layunin na to kumpara dun sa ibang taong hindi naniniwala kay Jehova, ano masasabi natin? Sister Maglangit. Sa sanlibutan ito, makikita natin na maraming naniniwala na iniisip nila na ang buhay ay walang layunin, na ang tao ay mamamatay din pagdating ng panahon, walang future. Pero tayo bilang mga lingkod ni Jehova at nag-aaral ng Biblia, sigurado tayo na si Jehova ay umiiral, nagbibigay siya ng gantimpala para sa atin. At higit sa lahat, masaya tayo kasi pinaglilingkuran natin siya. Maraming salamat. No? Brother Arjona? Ngayon sa sitwasyon sa daigdig, titigil ng World War III, yung digmaan ng Iran, tapos nuclear, masirang lupa. Sa mga podcast ng mga scientifico, tinitiyak nila masisira ang lupa dahil nga sa pangyayari sa universo. Pero dito, mahalaga yung sinasabi dito, pag lumapit ka kay Jehova, nawala yun, na-eliminate. Kasi alam mo, umiiral siya eh. Yung kasi mga prognosis na yan, nagsasabi na walang Diyos. Kaya wala silang control. Ano ang mangyari? Pero dito, lumalapit tayo, naunawaan natin na tunay si Jehova, umiiral, nampalataya tayo, talagang tunay yung pag-asa. Marami po. Salamat. Sister Vasquez. Kapag ang isang tao ay hindi naniniwala sa Diyos, ano yung uunahin niya? Di ba uunahin lang niya yung sarili niya? Kasi alam niya, wala naman layunin eh. Mamamatay din ako, tatanda ako. So ngayon pa lang, lahat ng gusto ko, gagawin ko. Kasi yun ang nasa isip niya, walang Diyos. Pero kung alam mong may Diyos, alam mong may layunin ng Diyos na dahilan kung bakit ka nandito sa lupa, sigurado na magiging malapit ka sa Diyos. Kasi aalamin mo, ano ba yung gagawin niya sa hinaharap, na bibigyan niya ako ng bagong pag-asa. Ayun, naging self-centered yung mga tao sa ngayon, no? Kaya nga na-coined yung salitang YOLO, di ba? You only live once. Kaya ginagawa na nila kung anong gusto nila. Kahit makasakit sila sa iba, basta masaya ako. No? Tingnan natin yung susunod na pangako, yung susunod na maibubunga sa atin. Para po, Gis. Para sa maraming hindi nakakaalam ng pangako ng Diyos, nabubuhay ang tao para lang magtrabaho, magpamilya, at mag-ipon para sa pagtanda nila. Wala kasi silang tunay na pag-asa sa hinaharap. Pero hindi ganyan ang mga lingkod ni Jehova. Nagtitiwala tayo sa ating Diyos at kaibigan, pati na sa mga pangako niya. At kasama doon ang pag-asang paglingkuran siya magpakailanman sa paraiso. Awit 37:29. Doon tayo sa Flores na maliit. Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Maraming salamat sa maliwanag na pagbasa. Ano ang pangako ni Jehova para sa mga nagtitiwala sa Kanya? Kayo nang binanggit doon sa teksto. Sister Ilicanda. Sa teksto po, nangako ang Diyos na Jehova na
ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya, sigurado na makatira magpakailaman sa lupang paraiso at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat. So ngayon, ano dapat yung maging mindset natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito na pinamumunuan ni Satanas? Yun pala yung pangako eh. Sister Quiñones. Dapat ang maging mindset natin, yung mga promise ni Jehovah na totoong mangyayari sa hinaharap at hindi ito yung solusyon na gawa ng tao, kundi isang makapangyarihang Diyos na kayang mag-solve ng lahat ng problema. At the same time, kung itong iisipin natin kahit nararanasan natin ng problema, makakatulong ito sa atin na i-share din ito sa iba, ma-encourage tayo na i-share sa iba kasi ang daming malungkot na tao ngayon dahil sa problema. Maraming po salamat. May nakita pa kayong punto? Sister Vasquez. Kapag lubos tayo nagtitiwala doon sa pangako ng Diyos na Jehovah, lubos din tayo magtitiwala sa Kanya na siya ang tunay na Diyos at kaibigan natin. So pag kaibigan mo, iiwan ka ba sa ere nito? Kahit tao, hindi. Lalong-lalo na ang Diyos. Hindi Kanya iiwan. Yun. Kaya yung mga, yung anxiety natin may kinalaman sa future, ano kaya ang kakainin ko sa hinaharap? Pag sa hinaharap kaya, enough pa yung pension ko para mabuhay yung pamilya ko. Ay, mag-impon na lang ako ng marami ngayon para maraming pera sa bangko. Yung mga ganung bagay, hindi mo iisipin ngayon. O baka man iisipin mo siya, pero hindi yun yung magpapatindi ng mga aagam-agam mo. Kasi umaasa ka kay Jehovah. Kikita doon sa binanggit natin sa kanyang pag-asa sa hinaharap. Isa pang mga, tingnan pa natin kung ano pa yung mga resulta ng mga nagiging malapit sa kanya. 11. May iba pang magagandang resulta ang paglapit sa Diyos. Halimbawa, ipinapangako ni Jehovah na papatawarin niya ang mga nagsisisi. Kaya hindi na natin kailangan makonsensya pa sa mga nagawa nating kasalanan. Isa pa, napapasaya natin si Jehovah. Marami talagang magagandang resulta ang pagiging malapit sa Diyos. Paano kaya natin patuloy na magagawa iyan? Sa 11, ano ang nangyayari sa mga malapit sa Diyos at ano ang nararamdaman niya kapag malapit tayo sa Kanya? Sister Sepe. Yung pong ang mga malapit kay Jehovah na taimtim na nagsisisi po ay Kanyang pinatatawad. Kaya hindi na kailangan makonsensya pa sa kanang gawang kasalanan. May isang magandang punto yun. At ano yung nararamdaman ni Jehovah daw? Sister Adriatico. Sa Kawikaan 23:15 po, napapasaya po natin si Jehovah. Yun, no. Yun yung mga resulta, no. Bukod sa nawawala na yung problema natin, bigat ng nararamdaman natin, nakakapagpasaya pa tayo ng Diyos natin. No? Tingnan natin kung paano natin ito magagawa at patuloy na magagawa, kung paano magiging mas malapit sa Diyos para po 12. Kung isa kang bautisadong Kristiyano, marami ka nang ginawa para maging malapit kay Jehovah. Pinag-aralan mo ang mga katotohanan tungkol sa Kanya at kay Jesus. Pinagsisihan mo na ang mga kasalanan mo. Nanampalataya ka sa Diyos at sinikap mong sundin siya. Pero para maging mas malapit sa Diyos, dapat na patuloy nating gawin ang mga iyan. Ano ang mga ginawa mo para maging mas malapit sa Diyos? No, kahit wala sa para po, payo. Anong nagawa mo? Sister Masangkay. Kailangan ko nga po na higit pa na pag-aralan yung Bible sa dahilan na ito po yung tutulong sa akin kung papaano higit na lalong mahalin si Jehovah at tutulong din ito para tumibay lalo yung aking pananampalataya. At hindi lang iyon po yung dapat kong gawin, kundi kailangan ko pong patuloy na higit pa na palalimin yung pag-ibig ko kay Jehovah at magawa lalo ng higit yung kalooban niya po. Maraming salamat. Para dun sa mga inaaralan namin sa Biblia, pag gusto mo ba na maging malapit kay Jehovah, manalangin ka lang na malapit na, gusto ko pong maging malapit sa inyo at kinabukasan ay magiging malapit na kayo kaagad kay Jehovah. Ganun ba ang mangyayari? Kasi kagustuhan niya naman yan eh.
Brother Iganya. Gaya din sa talk po natin kanina, dapat meron tayong effort. Dapat merong dahilan sa Jehovah para i-bless niya tayo. So dapat kumilos muna tayo. Saka tayo humingi ng patnubay at tulong niya. At sa kaakibat ng pagkilos na yun, ano yung kailangan gawin ng isa? Brother Arjona. Unang hakbangan niya sa limbawa, ma-survive muna niya yung pagiging pagbautismado. Hindi lang puro study. Kasi indication niya na nag-move na siya sa pagiging malapit kay Jehovah at sa tunayan, naniwala sa Jehovah, kapag nagpabautismo na isa, ay mahal na niya siya. So, sunod-sunod na yun. Nagbabago, patuloy pag-aaral, hanggang sa yung endurance na lalago ng lalago ang kanyang espiritualidad at lalo siyang maging masalap kay Jehovah habang tumatagal. Yan. Kaakibat nung lalago at lalago yung espiritualidad niya, gaya yung binanggit ni Brother Arjona, ano yung mangyayari? Sister Vasquez. Pag lumago ng lumago. Pag lumago yun, siguradong magiging mas malapit ka sa Diyos na Jehovah. At yung pagiging malapit, kailangan patuloy yan. So, hindi ibig sabihin na nabaptize na ako, okay na ako, kasi saksi na ako ni Jehovah. Hindi ganon. So, kailangan patuloy pa rin yung ginagawa mo, pag-aaral ng Biblia, pagdalo sa pulog, paglabas sa larangan, ikakapit lahat yun para masabing patuloy mo yung ginagawa. Yan. Tignan natin sa susunod na para po kung paano natin patuloy na magagawa yan. 13. Ano ang makakatulong para patuloy tayo maging mas malapit kay Jehovah? Dapat natin patuloy na basahin at pag-aralan ang Biblia. Hindi lang natin gustong makakuha ng impormasyon o kaalaman tungkol sa Diyos. Sinisikap nating alamin ang kalooban niya para sa atin at mamuhay ayon sa mga prinsipyo na nasa salita niya. Dapat natin patuloy na patibayin ang pananampalataya natin. Magagawa natin iyan kung pag-iisipan natin ang mga ginawa niya para ipakitang mahal niya tayo. Dapat nating patuloy na iwasan ang mga bagay na ayaw ni Jehovah, kasama na ang pakikipagkaibigan sa mga taong gumagawa ng masama. Sa 13, anong tatlong bagay ang makakatulong para patuloy tayong maging mas malapit kay Jehovah? Okay, si Sab muna. Dapat nating patuloy na basahin at pag-aralan ng Biblia. Hindi lang natin gustong makakuha ng impormasyon o kaalaman tungkol sa Diyos. Sinisikap nating alamin ang kalooban niya para sa atin at mamuhay ayon sa mga prinsipyo na nasa salita niya. Maraming salamat. Yung ikalawa, si Gab naman. Dapat nating patuloy na patibayin ang pananampalataya natin. Magagawa natin iyan kung pag-iisipan natin ang mga ginagawa niya para ipakitang mahal niya tayo. Yung ikatlo, dito tayo sa harap, anak ni Sister Ponayo. Dapat natin patuloy na iwasan ang mga bagay na ayaw ni Jehovah, kasama na ang pakikipagkaibigan sa mga taong gumagawa ng masama. Maraming salamat. Balik tayo sa number 1. Bakit hindi lang dapat mababaw daw yung pagbabasa natin ng Biblia o routinary lang? Sabi, magbasa ng Biblia araw-araw. Basahin ko lang yan. Brother Calso. Bagaman binanggit dito yung patuloy na basahin at pag-aralan, hindi natatapos doon kasi maaaring yung impormasyon na laman mo, baka dito lang sa ulo papasok. Head knowledge lang yon. Kailangan ibaba mo ito sa puso mo. At yun ay magpapakilo sa iyo na maging mas malapit sa Diyos ni Jehovah pagka isinagawa mo yon. At dito naman sa patibayan pananampalataya, kailangan talaga palalumin ang pananampalataya. Kailangan mag-ugat ng malalim sa puso natin yan. Bakit kailangan mag-ugat ng malalim? Kasi kung sakali man dumating ang mga problema, malakas na bagyo ng pagsubok, makita natin tayo nakatayo kasi nag-ugat ng malalim sa puso mo pananampalataya. Yan. Hindi basta-basta mahuhugot yung ating pananampalataya. At isipin niyo yung salmista, mga kapatid, hindi siya baguhang lingkod ni Jehovah. At sigurado, isang taong espiritual iyon, pero nakaranas siya, na-down siya. Naranasan niya yung mahirap na buhay. Kung mababaw lang yung pananampalataya natin, baka sumuko na tayo sa simula pa lang. So, magaganda yung binanggit dito na mga payo na makakatulong para sa atin. Higit pa, para po 14, pagpatuloy natin. 1 Corinto 10:31.
Kaya kumakain man kayo o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Para po, napakahalagang patuloy nating gawin ang mga bagay na nagpapasaya kay Jehova. Bukod pa sa pagdalo sa pulong at pangangaral, gusto natin siyang pasayahin sa mga ginagawa natin araw-araw. Halimbawa, sinisikap natin maging tapat sa lahat ng bagay at maging mapagbigay. Gusto rin niyang pahalagahan natin ang buhay na iniregalo niya sa atin. Kaya mapapalapit tayo sa Kanya kung iiwasan natin ang sobrang pagkain at pag-inom at kung sisikapin nating maalagaan ang kalusugan natin sa iba pang paraan. Lalo tayong mamahalin ni Jehova dahil sa mga pagsisikap natin kahit gaano pa iyan kaliit. Sa 14, gaya ng sinasabi sa unang Korinto 10:31, ano pa ang mga pwede nating gawin para mapasaya si Jehova? Maaari din nating tignan yung larawan. Brother Iganya? Isang scholar po sa Bible ang nagkomento tungkol dun sa ginamit na salita na anuman o whatsoever, na ang meaning ay walang exception o universal. Kaya kahit sa mga simpleng bagay, kahit sa pagkain, pag-inom, magiging tapat tayo dahil sa ang magiging pangunahin po sa buhay natin ito ba'y makapagbibigay ng kapurihan kay Jehova. So, ang punto po, kung ito yung constant guideline natin sa ating buhay, hindi tayo maninira ng kapwa natin. Hindi tayo gaganti ng masama sa masama. At hindi tayo magiging partial sa iba dahil lang sa kanilang edukasyon o dahil sa kanilang estado sa buhay. At higit sa lahat, patuloy tayo na magpapakita ng awa at concern sa ating mga kapatid, ano man ang kondisyon, kasi gusto natin lahat ng ginagawa natin magbigay ng kapurihan kayo. Yun, magagandang punto. May kinalaman sa pakikitungo sa iba. Kumusta naman sa practical na paraan sa sarili mo? Brother De Los Angeles, sa likod. So dito po, maliwanag na pinapakita sa atin na para mas mapaglingkuran natin at mapasaya si Jehovah, kinakailangan na alagaan din natin yung sarili natin. At kasama nga doon yung pagkain natin ng masustansyang pagkain at yung pagkakaroon natin ng regular na exercise. At meron din nakapagpatibay sa akin doon yung sa broadcasting natin na kapag tayo daw ay palaisip sa safety, yun din ay tanda ng pagiging taong espiritual. Yun, no. Kasi pinapahalagahan natin yung buhay eh. Brother Mejulio. Maraming masamang bisyo ngayon. Halimbawa, yung pag-inom. Hindi naman masama yun sa ganang sarili yung pag-inom. Pero binanggit dito yung katawan natin, regalo yan ni Jehovah sa atin. Paano natin tatatuhin yung katawan natin? Pagka natrato natin yung katawan natin na napakalagang regalo, papasaya natin si Jehovah. At anong gagawin natin para magawa yun? Di iwasan natin yung sobrang pag-inom, sobrang pagkain, yung halos parang mauubusan ka na. Kaya makikita naman yung resulta sa katawan natin kung ano ang ginagawa natin sa katawan natin. Pero isa pala yan sa paraan para mapasaya natin si Jehovah, pangalagaan natin mabuti yung ating katawan. Yan, lalo na sa mga tumatanda na o nagkakaedad, medyo mas hinay-hinay pa ang kaunti. No? Brother Libres. Binanggit din sa Lucas 16:10 na mapapasaya natin si Jehovah kung lalo tayong mamahalin ni Jehovah kung sisikapin natin maging tapat hanggang sa pinakabaliit na bagay na ito ay dapat natin gawin para mapasaya natin ang puso ni Jehovah. Maraming po salamat. Brother Arjona? Yung obesity ngayon lumalaganap, di ba? Sa Amerika lalo na napakano. Sa Pilipinas meron na lang ilan. Yung pag-alaga sa kalusugan ng sabi rito, halimbawa, matestang isa kasi sinasabi na masarap ang bawal eh. You only live once nga, no? Pagka ganun ang ating mentalidad, ay hindi tayo mapalapit kay Jehovah. Bawal lang nga, pinagbawal ng doktor. Talagang kinikrib pa rin natin. So hindi natin ilagaan ang kalusugan sa ganung bagay. Yan, no. Kaya makita natin kahit sa practical na paraan, personal, pag-view sa buhay, na regalo ni Jehovah, maipapakita natin na pinapahalagahan natin siya. At mapapasaya natin siya kung igagalang natin yon at iingatan natin. Ngayon, tingnan natin, kanina nabanggit ni Brother Iganya ilang mga punto para tratuhin yung iba. Sa para po 15 tayo, liwanagin pa natin.
Mabait si Jehovah sa mga matwid at hindi matwid. At iyan din ang gusto niyang gawin natin. Halimbawa, pinayuhan niya tayong huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man at na huwag maging palaaway, kundi maging mahinahon sa pakikitungo sa lahat ng tao. Kaya kahit hindi natin kapareho ng paniniwala ang iba, hindi mababa ang tingin natin sa kanila. Magiging mas malapit tayo kay Jehovah kung lagi tayong mabait at makonsiderasyon sa lahat. Sa 15, para mapasaya si Jehovah, paano natin dapat tratuhin ng iba? Sister Centillas, doon sa likod. Si Jehovah po ay mabait na Diyos, hindi lang sa matwid, kundi sa di matwid din. Kaya kung tutularan natin kung paano niya tratuhin ng iba, mapapasaya natin siya. Halimbawa po, maingat tayo sa ating pananalita, mahinahon tayong makitungo, hindi mababa ang tingin natin sa may ibang paniniwala, mabait din at makonsiderasyon tayo sa iba. Sa ganung mga paraan, mas mapapalapit din tayo kay Jehovah. Maraming salamat. Mapapasaya natin si Jehovah. Kumusta naman ikaw? Kung ito yung mga ginagawa mo, magiging masaya ka rin ba? Magtatamo ka rin ba ng kagalakan kapag ito yung sinusunod mo? Yung batas ni Jehovah na ito, yung mga payong ito. Brother Vasquez, Nolan. Oo, magiging masaya ka rin. Una, respeto ka rin sa mga kapatid kapag ganun yung pananalita mo. May nahon ka, mabait ka sa kanila. Kaya, siyempre maligaya ka rin kasi nire-respeto ka rin nila at may paggalang. Maraming salamat. Sister Hirotani, sige pa. Sarah. Magiging masaya tayo dahil alam natin, napapasaya natin ang kalooban ni Amang Jehovah. Yeah, okay. So, na-connect lang, no? Sister Calso. Sa kaalalahanin natin, hindi para-parehas ang paniniwala natin. Iba sa kanya, iba sa akin. Kaya i-consider natin kung ano sinasabi ng Biblia. Maraming po salamat. Sister CK? Nga po sa broadcasting, pag lagi na natin nakikita ang kapatid, parang over-familiarity na tayo, nawala na yung pag-iingat sa pagsasalita. Hindi na tayo sensitive na yung kinikilos natin, hindi na tama. Kaya nakakalungkot nasa loob ng organisasyon ni Jehovah, pero parang na-over din naman tayo minsan na parang okay naman yun, siguro naging sensitive ka. Pero hindi natin nakita yung sitwasyon natin o yung tayo na ang talagang nakasakit sa kanila. Okay, magandang payo yun, no? So, magaman, close tayo sa mga kapatid, pero may boundary pa din. No, alam natin yan. At kailangan natin silang pakitunguhan gaya ng gusto nating ipakitungo nila sa atin. Kaya, lalong-lalo na kung ito ay nasa ministeryo, no? Pansinin natin, bakit naaangkop lalo na? Sister Atamosa. Kasi pinakita po doon na napapaharap, lagi tayo nakakapangaral po sa iba't ibang uri ng tao. So hindi madali na makipag-usap sa kanila na kung minsan ay natatouch po yung ego ng isa na para bang sa dami po ng kanyang alam. Minsan ang nagiging tendensiya ay makipagdebate na siya. Imbis na maging makonsiderasyon na nung pinuntahan natin sila ay para tulungan, hindi po para debatihin. Ayun, napakagandang punto. Kaya aral yan para sa lahat sa atin. Lumapit sa Diyos kahit nagkamali, para po 16. Minsan, baka maramdaman mong hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ni Jehovah. Ganyan ang nangyari sa manunulat ng Awit 73. Sinabi niya, "Muntik nang maligaw ang mga paa ko, muntik na ako madulas sa mga hakbang ko." Inamin niya, "Mapait ang puso ko, wala akong unawa." Sinabi pa niyang gaya siya ng isang walang isip na hayop sa harap ni Jehovah. Naisip ba niya na dahil sa kahinaan niya, hindi na siya karapat-dapat sa pagmamahal at pagpapatawad ni Jehovah? Sa 16, ano ang minsang naramdaman ng manunulat ng Awit Kabanata 73? Sister Di Macali. Doon nga po dun sa Awit 73:2, sabi niya, muntik nang maligaw ang mga paa ko, muntik na akong madulas sa mga hakbang ko. Kaya pakiramdam niya po, hindi na siya karapat-dapat sa pag-ibig ni Jehovah. At inamin din niya na mapait ang puso niya, wala na siyang unawa, at gaya daw po siya ng isang walang isip na hayop sa harap po ni Jehovah.
Maraming salamat. Kapag hindi binagyang pansin ng isa yung ganitong pakiramdam, ano yung maaaring panganib nito sa isa? Sister Vasquez. Lilia. Una, manghihina yung kanyang espiritualidad. So maaaring hindi na siya dumalo, hindi na siya magbasa ng Biblia, at yung pinakahuli, kapag umalis na siya mismo sa loob ng kongregasyon. Ibig sabihin, ilalayo niya na yung sarili niya sa paglilingkod sa Diyos na Jehova. Ayun, no? Kaya panganib din no? Pag naramdaman natin, hindi tayo karapat-dapat Brother Calso. Tanda natin yung sumulat ng salmista ay hindi naman immature ito, mature dito, ano? Kumbaga, elder ito. Kaya ibig sabihin, kahit na mature ka, pwede ka pa rin palang madupilas, ano? Kaya dapat mag-iingat, ano? Kaya sabi nga ni, binanggit ni sa salmista na ito, sabi niya, kaya siya ng isang walang isip na hayop. Napaka-mapagpakumbaba, no? Inaamin niya na siya, parang walang kwenta na. Pero gayon pa man, dahil sa pagmamahal ni Jehova, pinatawad man siya sa kanyang malit na pagkakamali. Yan, tingnan natin kung paano siya tinulungan ni Jehova sa 17. Kung naisip man ng salmista na hindi na siya mahal ni Jehova, malamang napansamantala lang iyon. Lumilitaw na noong sobrang dismayado siya sa sarili niya, naisip niyang kailangan niya maging mas malapit kay Jehova. Sinabi niya kay Jehova, "Pero ngayon, lagi kitang kasama. Hawak mo ang kanang kamay ko. Pinapatnubayan mo ako ng iyong payo at pagkatapos ay aakayin mo ako sa kaluwalhatian." Kapag nanghihina tayo, umasa tayong papalakasin tayo ng bato ng ating puso, si Jehova. At kapag nagkamali tayo, makakaasa tayong handang magpatawad si Jehova kung manunumbalik tayo sa Kanya. Sa panahong sobrang dismayado tayo sa sarili natin, mas lalo tayong dapat na maging malapit sa Kanya. Tanong sa letter A, ano ang malamang na ginawa ng salmista noong sobrang dismayado siya sa sarili niya? Brother Tolisora. Nung siya ay nung binanggit niya doon sa teksto sa unang para po ay nadulas siya sa katulad na paraan ay nakagawa siya ng pagkakamali, hindi niya nilugmok yung sarili niya. Sa halip ay naramdaman niya yung mas lalong pangangailangan na lumapit sa Diyos na Jehova, humingi ng pag-alalay ng Diyos na Jehova. Maraming salamat. Letter B, ano ang matututuhan natin sa kanya? Tingnan din yung larawan daw. Brother Villavicencio. Kung tayo nga ay halimbawang nagkakamali, nakagawa tayo ng kasalanan, binanggit doon sa awit 86:5, binanggit doon na si Jehova ay mabuti, handang magpatawad, sagana ang iyong tapat na pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kaya kung ang isa ay nagkamali, nakagawa ng maling pagkakamali noon, huwag tayong mag-isip na hindi tayo mapapatawad ni Jehova dahil si Jehova talagang handa siyang magpatawad. At ano yung pagsisikapan mong gawin? Para lalo ka pang mapatibay, Sister Garfin. Sikapin nating lalong maging mas malapit kay Jehovah. Ibig sabihin, gagawa tayo ng mga action, mga spiritual activity para mapalapit tayo kay Jehovah. Gaya nga nung nakita natin sa larawan, dito sa may kanan, sinikap ng brother na dumalo ulit sa mga pagpupulong. At nakita naman natin na talagang sinagot siya ni Jehovah kasi yung mga kapatid, masaya rin sila na nakita siya na dumalo. Napatibay siya. Paraan ni Jehovah yung para patibayin ang isa kapag nanghihina siya. Maraming salamat. Huling subtitle, lumapit sa Diyos magpakailanman, para po 18. Walang katapusan ang paglapit natin kay Jehova kasi lagi tayo may matututuhan tungkol sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na napakarami nating pwedeng malaman tungkol sa mga daan, karunungan at kaalaman ni Jehova. Bakit walang katapusan ang paglapit kay Jehova? Sister Mata. Michelle.
Ang kaalaman at karunungan ni Jehovah ay hindi maaraw, kaya kailangan din natin magpakailanman ang paglapit sa Kanya. Yung karunungan ni Jehovah ay tutulong sa atin na maingatan tayo, makaiwas sa mga kapahamakan, at kapag in-apply natin yung mga kaalamang at tutuhan natin sa Kanya, napapabuti tayo magpakailanman. Maraming salamat. Nabasa na natin isang beses yung Biblia. Bakit kailangan patuloy pa rin basahin? Pare-pareho naman na yung binabanggit sa pulong. Bakit patuloy pa rin tayong inihimok na dumalo sa mga pagpupulong? Brother Nuestro, Jeric. Dahil napakarami pa nating dapat malaman kay Jehovah. Hindi natatapos yun, hindi nauubos yun. Oo, napakadami. At sumusulong yung pagkaunawa, hindi lang natin, pati ng pagkaunawa ng organisasyon. Brother Calso. Sa walang katapusan nito, hindi lamang porke nasa paraiso na tayo, tapos na. Hindi. Kahit pa after 1,000 years, sakdal na tayong lahat. Bilyon-bilyon mga taon ng edad natin doon. Walang katapusan na paglapit sa Kanya kasi walang katapusan. Lagi tayong may matutunan kay Jehovah. Okay. Huling para po 19. Sinasabi sa awit 79:13, kami, ang iyong bayan at ang kawan ng iyong pastulan, ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman, at pupurihin ka namin sa lahat ng henerasyon. Makakasigurado tayo na kung patuloy tayong lalapit kay Jehovah, walang hanggan niya tayong pagpapalain. Masasabi rin natin, ang Diyos ang bato ng puso ko at ang bahagi ko magpakailanman. Maraming salamat, Brother Dula, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa. Sa 19, ano ang sinasabi ng mga awit tungkol sa hinaharap? Brother Arjona. Ayan, nilarawan naman sa salmista na talagang ang bayan ni Jehovah patuloy managana sa espiritu na bagay, patuloy magpapasalamat sa lahat walang hanggan, hanggang umabot na tayo sa kasagdalan. Yun. Kaya kahit matagal na, patuloy nating gagawin yan, makatawid ka sa paraiso, patuloy mo pa rin lalapitan si Jehovah. Repasong mga tanong. Bakit dapat nating pag-isipan ang magagandang resulta ng paglapit sa Diyos? Ano magagawa nito sa atin? Pag pinag-iisipan daw natin? Sister Calso. Ang Kawikaan chapter 3 verse 30, maligaya ang nakatagpo sa katarungan at ang mga taong nakaroon ng kaunawaan. Marami po salamat. Sister Iganya, dito sa harap. Yung pag lumapit po tayo kay Jehovah sa pamamagitan ng pagdalo sa pagpupulong, panalangin, makakatulong po yun sa atin para maibalik yung katinoan ng pag-iisip natin, para makita rin natin yung mga bagay-bagay ayon sa pangmalas niya at makagawa tayo ng tamang desisyon. Marami po salamat. Ano ang magagandang resulta ng paglapit sa Diyos? Brother Daulong. Ilan sa mga magandang resulta ng pagiging malapit kay Jehovah ang ating nakakong karunungan sa proseso. Dahil kapag kinakausap natin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia, binibigyan tayo ng mga payo na tulong sa atin makaiwas ng paggawa ng mali. Marami po salamat. Huling tanong, paano tayo patuloy na magiging mas malapit sa Diyos? Sister Torres. Para nga po tayo mapalapit kay Jehovah, una, basahin natin ang salita niya. Pangalawa, patuloy na patibayin ng pananampalataya natin. At ang pangatlo, patuloy na iwasan ang mga ayaw ni Jehovah. Marami po salamat. Marami tayong natutunan mga kapatid, no? Oo, nakakaramdam din tayo ng katulad ng nararamdaman ng salmista paminsan-minsan. Nahihirapan tayo sa buhay, minsan nadidepress din tayo, nagkakaroon tayo ng anxiety. Pero sabi nung pinag-aralan natin, isipin daw natin yung kahalagahan ng pagiging malapit kay Jehovah, kasi kung iisipin natin yon at kikilos tayo kaswato noon, ay may magagandang resulta na matatamo tayo. Susunod na linggo, pag-aaralan natin dito, pagiging malapit sa Diyos. Pagiging malapit naman sa isa't isa. Bahagi natin
yun sa kongregasyon. Makikita natin, marami tayong matututunan pa rin sa susunod na linggo. Tapusin natin ang ating pagpupulong sa umagang ito sa pag-awit. Sama-sama nating awitin ang song number 32. Ang pamagat, pumanig kay Jehova. Hango sa Exodo, Kabanatang 32, talatang 26. At pagkatapos ay hilingan natin si Brother Garfin para sa pansarang panalangin.